Good morning! Dito na naman tayo. Tayo ay magkukwentuhan na naman. Yes. 8 hours uli ang pasok ko. Tapos tomorrow off ko. Tapos work ng 5 days na. Siya nga pala, gusto ko munang i-shout out. Shout out to Kier Magan. Yan. Taga Kaluya Antique. Yes, shout out sa iyo. Salamat sa iyong panunood. Yes. Yan. Meron pang isa. Shout out to Lurs Artist. Yes. From Pasay City. Yan. Shout out to Lurs Artwork Event. Shout out sa iyo. Salamat po. Yan. Ito. Ano ang ating topic for today? Ang topic natin for today ay may nagtanong sa akin kung ano daw yung nagtulak sa akin para ayusin yung buhay, magkaroon ng pagbabago ang buhay. Yes, kasi alam mo yun, bakit ako naging ganito yung parang naging karunong sa buhay, naging anong tawag dito? Katalinong sa bawat mga buhay, sa bawat buhay, or sa bawat mga ginagawa ko sa buhay. Hindi ako yung, alam mo yung tao na, basta, di ba makikita mo naman yun, nakikita ng ibang tao yun, nakikita nila yun kung marunong ka sa buhay or hindi. So nakita niya yun, tinanong niya ako. Sabi niya, ano nagtulak sa'yo, dahil ba sa nakita mo yung anak mo, or dahil ba sa nagkaroon ka na ng anak? Kailan ka nagsimulang magbago, sabi niya ganun. Kailan ka nagsimulang ayusin yung buhay mo, sabi niya ganun. Handali, itutulak ko nga itong pintuan na tatakoy. There you go. Para meron akong space. Wala kasi akong space. Masyado akong nakadikit dito. Anyways, yun nga, sabi niya, anong nagtulak sa'yo para ayusin ang buhay mo, sabi niya ganun. Bakit ganyan na lamang yung pagiging, yung parang persuasive mo na isaayos yung buhay mo? Dahil ba yun nga daw sa anak ko? Or kailan daw ako nagsimulang ayusin yung buhay ko? Nung nagkaanak na daw ba ako? Part of it, yes. Malaki talaga yung naitulong sa akin ng pagkakaroon ng anak din. Pero kahit dati pa, buntis pa lang ako is natauhan na ako. Sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako talaga is talagang ganito na ako. Kumbaga medyo naligaw lang ako pansamantala pero naibalik ko uli. Yun, kasi nga, nakatulong din yung pagiging pagmamasid. Sabi ko nga, maging mapagmasid kayo. Maging observant kayo. Ay, malaki may tutulong nun sa buhay mo, okay? And then, maging kayo, sabi ko nga, habang nag-o-observe kayo, lagyan nyo ng mga sagot, okay? So, yun, ang tinitingnan ko. Tapos, nung nabuntis ako, yun nga, dahil nakikita ko na yung hirap unti-unti ko nang nakita, unti-unti ko nang natuklasan, na talagang mali yung buhay na pinasok ko. Naging mas mahirap ang buhay ko. So, parang nabuntis na ako noon nung malaman ko na hindi tama yung buhay na pinili ko. Nung habang buntis ako, nakita ko yung paghihirap. Ang daming paghihirap yung nakita ko mula sa lumalaki ako, hanggang sa, yun nga, nagbuntis ako ng maaga, na pinasok ko din is another hirap ng buhay. So, sabi ko, hindi kagandahan ng buhay ang pinapasok ko, kundi hirap ang pinapasok ko. So, yun, nagdasal ako, then nagsulat. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kung anong gagawin ko. Bigyan niyo ako ng guidance, bigyan niyo ako ng direksyon sa buhay, tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng pamamaraan kung anong gagawin ko para matukuyan ko kung paano ang pasikot-sikot sa mundong ito. Yun. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko, naliligaw ako. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, naliligaw ako, parang ang dilim-dilim ng mundo na pinapasok ko. Wala akong makitang liwanag. Yun. Tapos sabi ko, tulungan niyo ako, gabayan niyo ako na makita ko yung tamang daan, makita ko yung liwanag ng buhay, makita ko yung mga tamang desisyon, gabayan niyo ako, tulungan niyo po ako kung sino yung mga taong tutulong sa akin para matulungan din ako at matulungan ko rin na isaayos yung buhay ko. Kung nagkakamali man ako sa mga desisyon ko sa buhay, tulungan niyo po ako na maitama yung mga desisyon na yun. Kasi hindi ko po alam kung kakayanin ko yun ng mag-isa. Yun ang sabi ko sa kanya. Ako lang po ang inaasahan ko sa sarili ko. Kaya bigyan niyo po ako ng lakas na gawin yun.
na maging matapang, maging matatag, huwag niyo akong hayaang sumuko. Yun. So, yun. Hindi talaga ako pinabayaan sumuko. And yun, nakita ko yun nga, sabi ko, unti-unti ako naliwanagan, unti-unti kong nakita yung mga mali sa buhay ko at isa-isa ko yung tinama. Magsimula sa pinanggalingan ko, sa buhay ng, yun, sa pamilya ko. Nakita ko yung mga result sa kanila and mali talaga yung mga way na ginagawa nila. Kaya sabi ko, alam ko na yung mga way na yun is hindi ko dapat gawin sa akin. Dahil kapag ginawa ko yun sa akin or ini-apply ko sa akin, kita ko na ganun din ang mangyayari sa akin. So, hindi ko na gagawin yun. I will end the cycle. Tatapusin ko yung cycle mula sa akin. Sabi ko ganyan. Kasi yung cycle na ginawa nila is hindi tama. Parang washing machine lang yan eh. You repeat the cycle, you know. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko uulitin yun sa akin kasi nakita ko na yung result. Mali talaga. And yun nga, natuto akong makita lahat yun. Sabi ko sa sarili ko, iibahin ko yung way ko. Iibahin ko yung pamamaraan ko. Yun. And yun nga, naiba ko yung pamamaraan ko. Napaganda ko yung buhay ko, naayos ko yung buhay ko. Hindi ko tinularan yung mga maling way na ginagawa nila dahil alam ko na wala talagang mangyayari. So ako, nagsumikap ako, dumiskarte talaga ako sa buhay ko. Oh, there's a cat in here in front, on top of my car. Hi, kitty. Hi. Hi. Hi, kitty. Hi. I think it wants in. Shh. What are you doing? Huh? What are you doing? Oh, yan. Yun. Sabi ko, magsusumikap ako. Hindi ko gagawin yung mga ginagawa nila dahil alam kong mali eh. Ba't ko gagawin? Nakita ko na sa kanila yun eh. Yun. And yun nga, sinubukan kong ibahin yung landas ko. Sinubukan ko na gawin yung lahat ng mga hindi nila ginagawa. Kasi, sabi ko nga, hindi nakatulong eh. So, yun, nung ginawa ko yung aking way, yung pamamaraan na ginawa ko, nagkaigi ako, naging maayos ang buhay ko, naayos ko yung buhay ko, you know. Kaya, tama talaga na pipiliin mo yung tamang landas ng buhay eh. Ikaw talaga yung mamimili nun. And nang sinumulan ko yun, umayos naman. And hanggang sa yun nga, at yung pagiging ina ko, nagampanan ko naman na akala ko mahirap, na hindi ko kaya, na kaya ko naman. And sa palagay ko naman, naging mabuti rin akong ina, naging responsable din akong ina, kahit na nanggaling ako. Yung wala akong karanasan, well, meron naman akong karanasan sa pag-aalaga ng mga bata, but I mean, iba yon yung na-picture ko sa akin. Naging responsable akong nanay. Wow, I was amazed kung paano ako naging isang ina sa aking anak. Halos, naging ako. Anak ko naging disiplinado akong tao. Yes, sa anak ko. Talagang tinuruan ko ang anak ko. Yun, masungit. Stricto din ako paminsan, pero mapagmahal namang ina, yun. At yun nga, sabi ko nga, lumaking mabait na bata yung anak ko. Yun, lumaki siyang magalang, mabait, mapagmahal, malambing. Yun, so yun lang, papasok na ako sa trabaho dahil oras ko na, 8 hours ulit today. And 5:15 ang labas ko ngayon. So yun lang, sabi ko nga is, kung paano mo maayos ang buhay mo, nasa iyo yan eh. Sabi ko nga, learn, magmasid, ganyan. Matutong magmasid, matutong muni-muni, matutong alamin ang pasikot-sikot ng buhay. So yun, bye!